Acute respiratory failure daw ang ikinamatay ng isang preso ng Makati City Jail noong araw na nag-noise barrage ang ilang preso sa kulungan. Nakitaan din ng mga pasa sa ulo ang biktima. Inaalam ng Commission on Human Rights kung lumala ang kalagayan ng preso dahil sa umano'y hampas sa ulo. Makibalita tayo kay Lala Roque. March 9, nang bawian ng buhay ang preso ng Makati City Jail na si Arnold Marabe. Itinakbo siya sa ospital ng Makati alas 6 ng gabi nung araw na iyon, pagkahupa ng gulo sa kulungan. Nag-noise barrage noon ng mga inmate, biglang patutol sa nila yung mga anomalya sa kulungan. Sabi noon ng Bureau of Jail Management and Penology, dinala sa ospital si Marabe dahil sa matinding atake ng tuberculosis. Batay sa medical abstract na inilabas kanina ng ospital ng Makati. Wala ng pulso ang inmate nang makarating sa ospital. Ang cause of death raw, acute respiratory failure matapos ang pneumothorax o pagputok ng kanang bahagi ng baga. May nakita rin silang contusion o malaking pasa sa kanang bahagi ng ulo, dulot ng malakas na pagkakahampas at hematoma secondary to mauling. Hindi rin naman natin inaalis, ma'am, yung pangyayari na posibleng ang napalo siya o nahataw siya kasama ng ibang mga personnel namin, ng mga nurses, nung pinupull out sila. Gusto raw pag-aralan ng Commission on Human Rights ang autopsy report para malaman kung nakadagdag ang hampas sa ulo kaya't napasama lalo ang kalagayan ng inmate na dati nang may tuberculosis. Tiniyak ni CHR Chairman Chito Gascon na mananagot ang mga jail guard ng Makati City Jail na gumamit umano ng dahas sa mga preso. Merong use of excessive force. Meron po tayong anti-torture law. Ang mga taong nasa custody, anuman place of detention, ay dapat merong minimum standards of treatment at mukhang lumampas po diyan. Dati nang sinabi ng CHR na lumabas sa kanilang investigasyon na sinimulang pagpapaluin ang mga preso habang gumagapang palabas ng selda. Sa tala ng CHR, 29 na preso ang nasugatan sa ulo. Nagtataka lang ang investigador ng CHR na si Marlon Poblador kung bakit hanggang ngayon hindi pa ibinibigay ng BJMP ang pangalan ng mga jail guard na nakuna ng video. Sabi ng BJMP, ilalabas naman nila ang pangalan ng mga jail guard pero nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon. Tiniyak nilang pananagutin nila ang sino mga papatunayang nagmalabis. Sa ngayon, bukas na ulit para sa mga dalaw ang Makati City Jail matapos itong pansamantalang ipagbawal kasunod ng gulo. Pero mahigpit ang seguridad at limitado ang pwedeng dumalaw, mga asawa, anak, magulang o kapatid na may biometrics. Bawal din dumalaw ang mga may edad 18 pababa. Lala Roque, GMA News.